ang isyu ng kahirapan, mataas na bilihin, at politika dito sa ating bansa. Yan po yung nangyayari dito sa ating bayan. Okay? At pinagsasama ng sektor ng mga ayaw tumulong sa gobyerno at naninira pa sa gobyerno. Kaya ako sinasabi ito lang bakit. Kasi yung issue ng mga mataas na basic commodities or presyo ng mga pangunahing bilihin, problema po ito sa buong mundo. Kung tutuusin lang nga lang po mas mababa pa dito kaysa sa ibang bansa. Kasi ako, nagpupunta rin ako sa abroad Dito lang sa mga bansang kapitbahay natin, sa Japan at saka sa China o dito sa Singapore o kahit saan lugar, dyan sa Hong Kong, malapit lang dito. Mataas ang pagkain sa kanila, mataas ang bilihin sa kanila. Kung ikukumpara sa ating pagkain. Pero ang mga mamamayan sa mga bansa, hindi lang dito sa ASEAN, sa ibang bansa sa buong mundo, hindi sila nagreklamo. Nakita ba nyo ang mga Pilipinong nasa abroad? Nagrally ba sila? Nagreklamo ba sila doon sa gobyerno kung saan sila nandoon dahil mataas ang bilihin? Hindi naman Alam nilang mataas ang bilihin. Nagdodoble kayod sila, naghahanap buhay sila para may panggastos doon sa pangailangan. Ganon talaga ang buhay. Saan man tayo makarating, kung ano ang pangailangan, gagawa ka ng paraan na naaayon sa mga tamang paghahanap buhay para magawa mo, masabayan mo ang pangailangan. Doon sa abroad, ganon. Mga Pilipino o namang lahi, pag mataas ang bayarin doon, nagtatrabaho sila ng ilang beses, ilang oras para may panggastos sila. Dito sa Pilipinas, ibang-iba. Although maraming Pilipino talagang matitino at nagtatrabaho. Yung iba, wala naman trabaho, reklamo na reklamo. Yung iba naman, ginagamit na issue, pampolitika para sirain ang ating gobyerno, yung mataas na presyo ng mga bilihin at saka mga bayarin. Talagang ganun. Una-una, ang mga basic commodities at iba pang mga bagay dito sa atin, pati ang ating elektrisidad at iba pa, ay kontrolado ng pribadong sektor. Natural. Business is business. Wala namang negosyante magpapalugi. Negosyo na yan Yung matataas na mga bilihin o yung mga lahat ng mga produkto dyan, karamihan yan ipinoproduce ng pribadong sektor. Ang transportation, communication, at iba pa, maging tubig, pinoprovide dyan ng pribadong sektor. Natural, nagbabayad tayo. Hindi yan kasalanan ng gobyerno. Kung bakit tumataas, hindi rin makokontrol ng gobyerno ng 100% kung bakit nag-i-increase. Hindi. Kasi may kapital. Katulad yan sa NLEX, EasyTex, o lahat na nating mga expressway, mga highway sa buong Pilipinas. Pag humingi ng dagdag na bayarin sa tolpe ang mga pribadong sektor na gumawa ng mga kalye, hindi yan pwedeng pigilan ng gobyerno dahil parte yan, kasama yan sa kontrata, dahil namuhunan sila ng bilyones para sa development. Ganun po yan. Ang mga pier, mga bus terminal, ang mga barko, aeroplano, at by land na mga transportation. Karamihan dyan, private sector. Karamihan dyan, hawak ng mga private company. Natural, may capital sila, may gasto sila. Ang hihingi sila ng dagdag pamasahe. Doon nila kukunin kung paano mabawi ang kanilang negosyo. Ganon talaga So again, hindi yan kasalanan ng gobyerno. Pero ang ginagawa ng mga anti-Marcos, naninira sa gobyerno, parang walang malasakit sa gobyerno, interest lang nila ang kanilang pinaniwalaan, lahat isinisisi. Lahat ay sinasabing kahinaan at kapabayaan ng gobyerno. Nung panahon naman nila, o sabihin natin yung mga Duterte, nung panahon nila, nakontrol ba nila ang presyo ng bilihin? Nakontrol ba nila ang pamasahe? Nakontrol ba nila ang marami mga bayarin? Hindi naman Hindi po talaga. Ang trabaho lang ng gobyerno, gawin ang lahat ng aayon sa batas para makontrol ang iba pang mga isyong dapat ay para sa bayan. Yung negosyo, business talaga yan. Kung ano man ang gusto nilang gawin, magagawa nila yan. Makukontrol lang ng gobyerno. Pakiusapan, huwag masyadong itaas ang presyo ng mga bayarin. Hanggang doon lang. Hanggang pakiusap lang. Hindi pwedeng diktahan ng gobyerno ang pribadong sektor na ganito ang gawin. Hindi. Nasanay kasi kayo ng panahon ni Duterte na minumura niya ang mga negosyante, tinatakot ang mga negosyante. O anong nangyari sa buhay natin?
lumubog tayo sa utang. Dahil mahina ang ekonomiya natin ng panahon yon, dahil natakot ang mga negosyante. Ang negosyante hindi pwedeng takutin, dapat pakisamahan. Ang mga negosyante naman, hindi naman magpapatakot sa gobyerno dahil kanila yung pera nila. Makikisama rin sa gobyerno. Vice versa. PR lang. Public relation. Makipag-ugnayan ng gobyerno sa pribadong sektor, makipag-ugnayan ng private sector sa gobyerno. Katulad ng ginagawa ni Pangulong Marcos. Halos every week, meron siyang meron siyang mahalagang mga meeting sa mga private sector. Paano patakbuhin ang negosyo, paano makatulong ang gobyerno, paano nila matulungan ang gobyerno. Yung relasyon ng Pangulo sa mga business community, intact yan. Nag-uusap lagi sila. Ganon talaga. Kaya ko po ito tinatalakay kasi gamit na gamit at ginagamit po ng mga mapanirang grupo na ang presyo ng mga bayarin at bilihin ay kasalanan daw ng gobyerno. Para bang ang dating sa Pilipinas lang nangyayari ito, kalokohan yon. Sa buong mundo tumaas ang bilihin, lalo na po itong darating na mga buwan. Alam niyo bakit? Kasi yung trade war, yung pag-i-increase ng malaking mga taxes at kukontrolin ng Amerika, pinagbabawalan ang iba pang mga produktong pumasok, lumabas ng Amerika, galing sa China, galing sa Mexico, galing sa Canada. Isipin mo yung Mexico at Canada, kapitbahay ng Amerika yan. Merong trade war sila. So magtataasan sila ng taxes, magtataasan niya ng presyo ng bilihin. Aabot yan sa lahat ng lugar sa buong mundo. Kasi yung World Trade Organization, palitan ng kalakal ang ibig sabihin nun, tayo ay signatory doon, tayo ay kasama doon. At yung umiinit pa na tensyon sa Ukraine, Russia, European Union laban sa Amerika, hindi na sila nakakasundo. Antindi yan. Pag nagkaroon ng kaguluhan, tataas yung fuel, tataas ang lahat ng bayarin, damay na naman tayo. Again, bakit nyo sinisisi sa pamahalaan? Hindi ako tagapagsalita ng gobyerno. Hindi kasalanan ng gobyerno na tumaas ang mga bilihin. Ang gusto nga ng gobyerno, ibaba. Kaya nga ang sabi ng Pangulo from day one, pangarap niya, pangarap nating lahat, umabot ng 20 pesos ang presyo ng rice. Pero hindi mangyari kasi pangarap lang yun. Hindi naman ipinangako. Iba yung pangako kaysa pangarap. Pag sinabi ng Pangulo na gagawin ko, nagawing 20 pesos ang bawat kilo ng bigas, ayan ang pangako. Pero ang sinabi niya, pangarap ko, ibig sabihin pangarap lang natin. Hindi ho yan. Walang katiyakan pag pangarap. Pero ginagawa niyo, pangako, mali yung inyong interpretation. So lalo na ngayon, pataas ng pataas yan. Doon kayo mga Marcos loyalists, Marcos supporters, mga Pilipino nagmamahal sa ating bansa, tandaan niyo ito sinasabi ko. Okay? Huwag kayong palinlang sa mga mapanirang uri. Ginagamit ang kahirapan para sa kailang interes lamang. Ginagamit ang maraming isyu para sirain ang gobyerno. Ginagamit ang mga isyong ganito ng pangmasang Pilipino para magalit ang Pilipino sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Iyon ang kanilang layunin. Para lumakas ang kanilang grupo at kanilang pagtagumpayan ng kanilang matagal ng pangarap, 2 taon, halos 3 taon na magbalik ang kapangyarihan sa kanilang puder ng mga Duterte. Kasi alam nila pag bumagsak ang Marcos administration, ang pangalawang Pangulo ang maghahawak. Si Inday Sara ang magiging Pangulo. Iyan ang gusto nila. Kaya ginagamit ang sa isyong pampolitika, ang mga bilihin, mga bayarin, at kung ano-ano pa. Mga sinasabi nila. Kaya maging maingat po tayo. Huwag paninlang. Mapanlinlang ang grupo na nag-aambisyon na mang-agaw or mag-take over sa gobyerno. Pero pag naman nandiyan na sila, may magagawa ba sila? Wala. Galing na nga sila dyan ng 6 na taon eh. Naibaba ba nila? Naitaas ba nila ang kalidad ng mga Pilipino? Wala. 30,000 Pilipino ang namatay dahil sa tokhang. Hindi tayo nirespeto ng international community dahil pinagalitan niya at minumura niya ang marami mga bansa, pati ang Santo Papa, minura. Anong mangyayari sa atin? Diba? Kaya nga nung mag-pandemic, diba? Piling-pili lang mga bansa ang tumulong sa atin. Dahil nga hindi maganda ang relasyon sa international community. Ay isa ngayon, ang ginagawa ng ating Pangulong Marcos, independent foreign policy. Lahat pinakikisamahan, maliit o mayamang bansa pinakikisamahan para good for business, good for security ng buong Pilipinas. Di ba yan ang tama? Ano palagay nyo? Mali pa ba yun? O yan, inuulit ko, hindi ako tagapagsalita ng gobyerno, sinasabi ko lang. Ulitin ko ang lahat ng bayarin, bilihin, elektrisidad, tubig at iba pa,
Kahit saan sa buong mundo, mataas yan. Global problem yan. Hindi yan problema lang ng Pilipino. Hindi lang yan problema ng Pilipinas. Kaya huwag kayong maniwala na yan ay problema dahil kahinaan ng gobyerno. Hindi. Lahat yan ay problemang dapat nating harapin. Kaya ang kailangan, magsama-sama, harapin ang problema, huwag magsiraan. At higit sa lahat, huwag manira at huwag maniwala sa mga naninirang hindi alam ang totoong mangyayari at kanilang sinasabi. Maliban na lang sa kanilang personal interest. Please like and share ng video ito.